May iba't ibang paraan sa paggawa ng drum cover. Syempre, dedepende ito sa kung anong gamit ang meron ka or kung anong mga gear na available sa'yo. Tulad ko noon, meron akong drum cover ng Ang Huling El Bimbo. Sobrang basic setup, mumurahing cymbal lang, tapos yung mic niya, one mic setup lang. As in, isang mic lang talaga. May tatlong types ng drum cover, at least sa observation ko. Unang-una ay yung playthrough. Ibig sabihin, gagayahin mo yung actual na palo ng original na drummer. Parang respect din sa original drummer na maggaya mo or magawa mo yung ginawa niya doon sa kanta. Pangalawang type ng drum cover ay yung modified. Either sinimplify or kinomplicate. Halimbawa, masyado mahirap yung isang part ng kanta, ginawa mong mas madali yung drum fill halimbawa, or ginawa mong mas madaling version yung groove. Pwede rin namang minodify mo na nilagyan mo ng sarili mong drum fill. Yung pangatlong type naman ng drum cover ay yung tinatawag nating overplayed na drum cover. Dito na show off yung galing ng isang drummer. Kumbaga, in-overplay mo para ipakita yung possibilities ng drums at yung kakayanan ng drummer. Ang kilala sa ganito si Cooper drummer, si Kubus o si Kobus ng South Africa. Sa Pilipinas si Zach Alcacid at marami pang iba. Ako kadalasan, ang ginagawa ko ay playthrough. Kung anong ginawa ng actual na drummer, as much as possible, ginagaya ko. Okay? Kasi, bakit? Kailangan mo kasing i-consider bakit ka gumagawa ng drum cover. May iba't iba tayong dahilan. Pwedeng teaching purpose. Teacher ako so kadalasan, yung actual ang ginagawa ko. Meron ding, pwede ring assignment mo siya sa drum teacher mo. Pwede ring gusto mo lang talagang gumawa ng content for content purposes. Pwede ring study material. Gusto mo lang video yung sarili mo para makita improvement mo. Or pwede ring para meron kang re-reviewin. Kung makalimutan mo man yung song na yon, meron kang papanoorin at sarili mo yung pinanood mo. Pwede rin ganon. At pwede rin marketing material. Halimbawa, drum teacher ka. Gusto mo magturo. Marketing material mo yon, yung drum cover mo na yon. Pwede rin marketing material ng studio mo. Music studio or band rehearsal studio. Iba-iba tayo. Or recording. Pwedeng music producer ka. I-show off mo dito yung galing mo mag-mix. Ang gagamitin ko sa video na to ay ang Roland TD-07 DMK. Napakagandang drums. Kung nagsisimula ka pa lang at gusto mo ng solid na electronic drum set, eto yun. Roland TD-07 DMK. Ang maganda rito, merong Bluetooth function. Ipapakita ko mamaya bakit siya makakatulong sa pagda-drum cover mo. Ano mang gear ang gamit mo, ano mang drums ang gamit mo, panoorin mo to hanggang matapos kasi sigurado kung meron kang mapupulot dito kahit papano. Simula na tayo, step 1. Pagpili ng kanta. Ito malaking bagay sa Bluetooth function ng Roland TD-07 DMK. Hindi mo na siya kailangan i-connect sa laptop mo or sa cellphone para lang masabayan yung YouTube or kung ano man yung patutugtugin mo sa cellphone or sa laptop. Iko-connect mo lang through Bluetooth. So simple lang, pipindutin mo lang yung Bluetooth function and then sa computer or sa cellphone mo, bubuksan mo lang din, isi-search mo yung Roland, yung TD, hanapin mo sa Bluetooth. And then connected na siya. Pwede mo na sabayan kahit anong kanta para madali ka makapili. YouTube lang. O halimbawa, hindi mo nagustuhan yung isa mo na sabayan. Ang dali lang palitan. Hindi ka pa magre-record. Hinahanap mo pa lang ano yung song na papraktisin mo at gagawa ng drum cover. Step 2, drumless track. Eto na. Sa YouTube, marami kang makikitang drumless track. Paano kung wala dun sa YouTube channel o wala sa YouTube, wala sa internet yung gusto mong drumless track? Simple lang. Mag-download ka lang, libreng-libre, Moises app. Okay? Yung Moises app, pwede mo dyang tanggalin yung drums. Ang ginagawa ng Moises kasi, sineseparate niya yung vocals, yung guitar, drums, yung bass. Pwede mong i-mute yung vocals. Meron ka ng -1 pang karaoke. I-mute mo yung drums, meron ka ng drumless track. Or gusto mo drums lang ang matira, i-mute mo lahat maliban sa drums. Gawa ka lang ng gawa ng drumless track sa cellphone mo. Dahil nakakonect ka naman through Bluetooth, ang dali mo lang makapili sa cellphone. Tanggalin mo yung drums ng isang song, practicein mo, hindi mo nagustuhan, lipat ka ibang kanta. Hanap ka ng ibang kanta. O ngayon, meron ka ng drumless track, nakapili ka na ng kanta, step 3 na tayo.
step 3 natin ay camera angle or camera. Anong camera gagamitin mo? Ang daming option. Pwedeng DSLR, mirrorless camera, cellphone, GoPro, webcam. Ang daming possibility. Kahit ano, pwede mo magamit. Pero syempre, kung consider mo, anong ang purpose? Ba't mo ginagawa yung ginagawa mo na drum cover? Syempre, kung marketing yan, dapat magandang klase ng camera. At isa pa, tingnan mo rin yung orientation. Halimbawa, gusto mo siyang i-upload bilang TikTok video or Facebook Reels, dapat nakapatayo siya. Naka-vertical yung video. Pwede kang mag-overhead, pwedeng pa-side. Halimbawa, yung kay Zach Alcacid, sa side siya nagkumukuha eh. Yung iba naman, top view. Anong purpose mo? Bakit mo gustong gawin yung drum cover? Depende doon sa ang angulo mo ilalagay. Kung for instructional purposes, syempre kailangan malinaw nakikita ng estudyante. Pwede ka rin mag-creative shot, halimbawa for marketing. Halimbawa yung ginawa ko para kay Luis sa Luis Drum Studio. Nag-shoot kami dyan ng drum cover videos. Syempre may mga creative shots. Step 4, sa recording na tayo. Yung actual na recording na. Okay, madali lang yan kung kung acoustic drums, halimbawa may mga mic. Yung ginagawa kong setup noon, doon sa 7-channel ko na mixer, gagamitan ko lang ng iRig. Diretso na siya sa cellphone. Nakakonect na siya sa cellphone. Yung cellphone ang gagawin mong pang video, yun na yun as is. Hanggang step 4 ka na lang, lalaktawan mo na yung step 5. Yun na yung video mo, yun na yung audio mo eh. Nakadirekta na. Pero ngayon, hindi ko yung pwedeng gawin. At kadalasan, hindi mo yun magagawa. Kasi halimbawa, paano kung DSLR yung gamit mo? So step 4, recording. I-record natin ng hiwalay yung video sa tunog ng audio. So halimbawa itong ating Roland TD07DMK, i-connect ko through USB connection. Direkta na sa laptop, from module to laptop. Kailangan para ma-connect mo sa laptop mo yung electronic drums, make sure na merong driver. Pwede ka mag-download ng driver sa website mismo ng Roland. And then ito another libre. Free software na pwede mo magamit. Ito yung tinatawag na Audacity. Digital audio workstation. Napaka-basic, napaka-libre. Wala ka nang babayaran. Press record sa camera. Press record sa Audacity. Make sure na parehas nagre-record. And then tumugtog ka na. And then eto na tayo sa step 5. Kukunin mo na yung file sa camera. Ililipat mo na sa laptop. And then yung audio mo sa Audacity, i-render mo na rin. Make sure na WAV ang gagamitin mo na file. Bakit WAV? Kasi kapag MP3, hindi siya pino. Magaan yung MP3. Mas mabigat yung WAV kasi mas pino siya. Ibig sabihin, halimbawa, pagpapantayin mo na yung audio na nirecord mo sa Audacity at yung sa camera, pwedeng hindi mo masakto kasi hindi pino. Pero kapag WAV ang ginamit mo, mas pino, mas madaling isync at mas sakto yung pagsisync mo ng audio. Ngayon, pag napagtapat mo na siya sa iyong editing software, video editing software, imumute mo ngayon yung audio ng camera. Ang matitira na lang ay yung audio ng nirecord mo sa Audacity. Ngayon, i-render mo na ngayon yung video. Kung sa Facebook mo lang i-upload, pwedeng 480p lang ang quality kasi kadalasan ang Facebook naman sa cellphone pinapanood eh. Pero pag sa YouTube mo i-upload, at least 720p or 1080p. Okay? Para quality talaga. Step 6, upload na. Ganun lang kasimple. Kung gusto nyo pag-usapan yung mga copyright, pwede natin pag-usapan sa hiwalay na video yan or sa comment section. Comment kayo kung meron kayong tanong o kung meron kayong issue about sa copyright or kung ano mang gusto nyo i-react dyan, i-comment nyo sa baba. Hanggang dito na lang. Humayo kayo at magpaka-drummer. Paalam.